Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong pagbati ay isang magandang umaga. Ang kaaliwan po at kalakasan ng Panginoon ay sumaatin sa lahat po ng mga nakasubaybay, mga naka-online po. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating Diyos na pinagmumulaan ng napakasaganang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagmumula po dito sa Dorope Church, Kayanlog, ang Southville, Barangay Kayanlog, Calamba City, Laguna. Sa ilalim po ng pangunguna at ng aming pong pastor ng ika-6 na distrito, wala pong iba kundi si Pastora Pastora Cheryl Manansala. Good morning po sa inyo, sa bawat isa po sa atin, sa pangalan ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po ay umawit sa ating Panginoon at pasimulan po natin ng isang papuring pagsamba ang ating pong ialay sa ating Panginoon. Simula na ako'y makakilala, namulat ang aking mga mata, na mahigit na nagmamahal sa akin. Siya'y si Jesus, Panginoon ng aking buhay. Sa mga panahon ako'y nahihirapan, o Diyos, ako'y iyong malakas at balakid sa paligid, at parating sa inyong kalwalhatian. Simula na ako'y makakilala, namulat ang aking mata, na mahigit na nagmamahal sa akin. Siya'y si Jesus, Panginoon ng aking buhay. Sa mga panahon ako'y nahihirapan, o Diyos, ako'y iyong hawakan. Walang kasama malapit sa paligid,
patuloy po ninyo ipinararanas sa bawat isa po sa amin kung paano, Panginoon, kami ay gumising sa umagang ito. Panginoon, patunay lamang na inyong napakasaganang biyaya sa bawat isa po sa amin. Hallelujah, purihin kayo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, sambahin po kayo sa inyong kagandahan, sa inyong kabutihan, sa aming pong mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, aming Panginoon. Hallelujah. Ama, sa umaga pong ito, ako ay dumadalangin sa inyo. Patuloy po ninyo kaming samahan, lalo't higit, Panginoon, sa oras na kami ay mag-aaral po ng inyong mga salita. Hawakan po ninyo, Ama, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, at dalangin ko, Ama, ang inyong purong salita ang magbigay sa amin ng kalakasan, ng inspirasyon, upang kami, Panginoon, ay makatakbo sa takbuhing inilaan po ninyo sa amin, upang kami ay makapagpatuloy hanggang sa hangganan ng pagkatawag po ninyo sa amin. Panginoon, kayo po ang mag-take full control ng gawain ito. At sa bawat isa, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, abutin niyo po ang bawat kapatid ko na nanonood, Panginoon, ng programa pong ito. Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang bahaging ito ng inyong gawain. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri po namin kayo. Dinadakila sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. At para po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, pagbabahagi ng salita, tinatawagan ko po ang ating kapatid, Sister Desiree Rada. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. At tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ako nga po, Sister Desiree. Sige po, tayo po muna ay sumaglit na manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapagpuri sa inyo, O Diyos, at makapagbahagi at makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Dinadalangin ko nga po, Panginoon, na sa bawat makakapakinig, kayo po yung siya manguna at sa lingkod na inyong gagamitin sa umagang ito, Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas at patuloy, O Diyos, sa pananampalataya sa inyong mga salita na ito'y maibabahagi ko, O Diyos, ng taos puso at may patuloy na pagsama ng Espiritong Banal. Maraming salamat po. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At ang bawat isa po, kung meron po kayong mga hawak na Biblia, ay makipagbukas po kayo sa akin sa pahayag 2, 4 hanggang 5. Ang sabi po doon, aking pong babasahin, pahayag 2, 4 hanggang 5. Ngunit itong ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Sa 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawing mo muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Purihin po ang salita ng Diyos. Ito nga yung nasabing unang pag-ibig natin. Ano po? At ano yung unang pag-ibig natin kanino? Para kay Hesukristo. At ito ay nung una natin makilala ang Panginoon, naroroon yung katapatan natin sa paglilingkod sa Kanya. Amen. At sinasabi nga po, kung bubuksan natin yung sa Jeremias 2:2, natatandaan ko pa ang iyong katapatan. Sabi doon, katapatan. Nung bata ka pa. Ang iyong pagmamahal nang tayo'y ikasal, sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim ni anuman. Sinasabi nga po dito yung katapatan ng pag-ibig natin. Tulad nga ng isang bagong kasal, naroroon yung connection natin o ugnayan sa isa't isa. Amen. At sinasabi dito yung mga bagay na nangyayari sa'yo ay lagi mo sinasabi sa kanya
lagi kayo nag-uusap, ikino-confess mo yung mga bagay na nagagawa mo. Amen. At yung connection o ugnayan sa bagong kasal talaga namang naandoon. At sa pangalawa, sabi, intense o marubdob yung pag-ibig na meron yung mga bagong kasal. At kahit nga wala o hindi mo pa nakikita yung mga magagandang pangako sa'yo o yung mga sinasabi niyang ito yung pwedeng gawin niya dahil nagsasama kayo, naroroon yung nagtitiwala ka. Naroroon din yung naniniwala ka sa kakayanan niyang gawin at maipangako na magaganda sa'yo. Amen? At salamat po dahil ito yung ipinapaalala sa atin kung gaano yung dapat ay unang pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi nga, ay maganda yung ugnayan natin sa simula. Nandoon yung connection nyo, nandoon yung marubdob na pagmamahalan nyo sa isa't isa. At tinutukoy nga dito sa pahayag 2:4 na kung gaano yung marubdob na pag-ibig at pagtatalaga ng mga taga-Epeso kay Kristo at sa kanyang mga salita. Amen? Sabi nga, pero nasaan na po ba yung marubdob na pag-ibig na sinasabi? Yung paglilingkod natin kay Kristo at sa kanyang mga salita. Nasaan na po ba iyon? Kung mababasa po natin sa pahayag 2:4, sabi doon, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. At naroroon yung pagdaramdam sa atin ng ating Panginoong Hesus. Maging ang Panginoon ay nakakaramdam po ng ganoon kapag tayo po ay nawawala na yung init na meron sa ating paglilingkod noong simula. Una natin makilala ang Panginoon. At nasaan na yung ating mga ginagawa noon para kay Hesukristo, para sa Kanya. Sinasabi nga po doon sa pahayag, pahayag 2:2-3. Sabi, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtatiyaga, alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matiyaga ka, nagtitiis na maraming hirap, alang-alang sa akin. Pero, bakit ngayon? Sa tingin po ba natin tayo ay ganito pa rin? Amen? Yung pagpapagal natin, yung pagtsatsaga natin, at yung mga pagtitiis natin, nasa sa atin pa po ba hanggang ngayon? O tayo po ba ay nanlalamig na? O ikaw, nanlalamig ka na sa Panginoon? Yan. At nawawala na yung init, nababawasan, unti-unti nang umaalis sa atin. Yung pag-ibig na dapat ay pinadarama natin sa Panginoon, sa ating paglilingkod, unti-unti nang nawawala. At tayo ay, nanlalamig na. Sabi nga, doon sa mga bagong kasal po, sinasabi, nandoon yung talaga namang, yung parang ayaw mo na siya lagi mapapahiwalay sa'yo. Yung pagmamahal mo, nandoon, yung karubduban ng pagmamahal mo sa kanya, nandoon kahit saan siya ay sinusundan mo. At kung yung mga pangako sa'yo ay pinagtitiwalaan mo, hindi mo pa man nakikita. Pero, habang tumatagal po, ano po yung nagiging relasyon natin? Nababago na po ba ito dahil sa mga problema o dahil sa mga pagsubok kapag sinusubok po tayo ng ating mga pananampalataya? Parang sa pag-ibig natin sa Panginoon, nababago ba ito? Nababawasan ba yung init ng ating pananampalataya sa Kanya?
O kung dati-rati, puspos po tayo ng banal na spirito sa lahat ng gawain. O wala tayong paglagyan ng kagalakan. Nag-uumapaw yung pagkilos at presensya ng banal na spirito sa atin. Ngayon po ba ano na tayo? Sabi po dito, nawawala na po yung ating init, nalulupaypay na tayo, o umaandap-andap na yung ilaw na meron tayo. At ano po ba yung mga pwedeng maging dahilan nito o bakit po ba na tayo nanlalamig sa Panginoon? Bakit dumarating tayo sa panlalamig? Amen. Sabi po dito, una, yung ating kapabayaan. Amen. Yung nane-neglect mo na yung iyong prayer time, yung personal prayer mo sa Panginoon, yung iyong devotion, yung pakikipag-usap mo sa Kanya, yung pagme-meditate ng Word of God, na nane-neglect na natin yung mga yun. At yung task sa iglesia na dapat nating gawin ay, atin nang napapabayaan. Amen po. At sabi nga, huwag po tayong maging pabaya. Isang dahilan po yun kung bakit dumarating sa atin yung panlalamig. At pangalawa, yung pagiging kampante po natin. Kampante tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Okay na yan. Ganon. Lagi naman ako nag-a-attend sa church, pero yung puso mo nasaan? Nandun pa ba sa gawain? Nandun pa ba sa gawain na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon? At kung ano, hindi mo alam na yung mga maidudulot nito dahil kampante ka na, ginagawa mo na yung nasa sarili mong kapasyahan o napapabayaan mo na at hindi mo alam kung ano yung magiging dulot nito sa iyo, kung mabuti ba o masama. Amen. Hallelujah. At yun nga, kapag nagkakasala ka, okay lang yan. Mapagbiyaya ang Panginoon. Opo, lagi po mapagbiyaya ang Panginoon, pero hindi po dapat natin sinasayang yung biyayang iyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. At lagi mong ganito na lang. Wala namang nakakakita, wala namang nakakaalam. Okay lang yan, magkasala man ako. Amen. Hindi po yun dapat yung ating mga maging kaisipan. Ang pagkakasala, lagi po yan may kapalit. Iba po yung sinadya sa hindi sinasadya. Amen. At sabi nga dito, ano po ba yung nais ng Diyos na gawin ng mga umiibig sa Kanya? Kung mababasa po natin sa Juan 14:15, sabi doon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yung utos ng Diyos na dapat ay tinutupad natin dahil sa pag-ibig natin dapat naroroon. At sa 21 naman po, sa 21 ng Juan, ang tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Sino daw po yung tumatanggap, tumutupad ang siyang umiibig sa kanya. At yung umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Amen. Lubusang makikilala natin ang Panginoon kung patuloy yung pag-ibig na tinutupad natin yung kanyang mga utos. Amen po ba? At huwag po tayo maging pabaya o kampante sa ating mga ginagawa. Given na po talaga yung mga tukso at yung mga masasamang bagay na nasa sa paligid natin. Pero ano po ba yung sabi ng Roma? Naririyan po talaga yung mga tukso. Hindi na po natin maiiwasan yan kung patuloy tayong lalapit sa Panginoon. Sabi po sa Roma 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag niyo pong sang-ayunan yung pasamang-pasamang mundong ito na naroroon yung mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Pagtibayin po natin ang ating mga loob.
Sabi doon, doon po tayo sa utos ng Diyos na dapat tuparin natin. Saan daw po? Sa utos ng Diyos na dapat ay siya nating tuparin. Sabi sa Juan 15:10, kung tinutupad din niyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa pag-ibig, sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Andoon yung pangako ng Panginoon sa atin, na kung sino yung mananatili sa Kanya, naroroon yung pag-ibig niya at mananatili siya. Kanino po? Sa bawat isa sa atin. Kaya po, kailangan natin tuparin anuman po yung nais ng Panginoon na siya nating gawin. Naroroon yung Kanyang pangako, naroroon yung pagtupad ng lahat ng ito. Manatili lamang po tayo sa Kanya. At basahin po rin natin yung sa Pahayag 2:5. Sabi doon, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Ano po ba yung kalagayan natin noon? Hindi pa natin nakikilala. Ano po bang buhay? Ano pong klaseng buhay meron tayo? O ano po yung kalagayan natin na nasa sa atin ng Panginoong Hesus? Sabi nga doon, itatakwil ni Kristo ang sinumang hindi nagsisi at hindi tinalikdan ang kanilang mga kasamaan. Amen. Huwag po nating hayaan mangyari yun sa atin, na itakwil tayo ng ating Panginoon dahil lamang sa ating mga ginagawang hindi kalugod-lugod o mabuti para sa Kanya. Dahil sa ating mga panlalamig o yung pag-ibig na nawawala sa atin para sa Kanya. Amen? At sa Pahayag 3:3 hanggang, tapos talon po tayo doon sa verse 19, sabi doon, alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya na magnanakaw. Hindi mo na malalaman ang oras ng aking pagdating. Yan. Ano po ba yung mga aral na tinanggap natin sa Panginoon? Yung ating mga narinig. Yun yung sinasabi ng Panginoon na dapat ay gawin natin. Pagsisihan lagi yung ating mga kasalanan. Sinadya man natin ito o hindi. Laging naroroon yung pagsisisi sa ating mga puso. At babalik-balikan natin kung paano yung unang naranasan natin na kapuspusan sa Panginoon. Palagi po natin babalik-balikan yung umpisa, saan tayo nagsimula. Amen? At sabi nga, huwag po nating hayaang mawalang kabuluhan yung mga bagay na nagawa mo ng mabuti. Yung iyong mga pagpapagal, yung iyong mga pagtsatsaga. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon na ibinibigay palagi sa atin ng Panginoon. Palagi po niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Ano po? Pero ikaw, huwag mong sayangin ito. Ano ang dapat mong gawin? Amen. Gawin mo na ngayon yung mga pagsisisi na yon. Gawin mo na ngayon. Hindi po bukas, hindi mamaya. Ngayon na po. Amen. At laging may pagkakataong ibinibigay ang Panginoon sa atin, huwag po natin itong sayangin. At ito nga, sa huli pong verse, paalala po sa atin palagi, na sa unang Pedro 5:8-9, sabi po doon, humanda kayo at magbantay, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan nyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Huwag po nating hayaan na tayo ay masila na mga bagay na hindi mabubuti para sa atin. Magpakatatag po tayo, huwag po tayong panghinawaan, yung ating loob, yung ating puso na naglilingkod sa Diyos, yung pag-ibig sa simula, dapat ay palaging naroon pa rin. Katatagan sa Panginoon. Amen.
At purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat po sa Kanya na patuloy na nagtuturo, patuloy na nagpapaalala sa atin sa mga bagay na dapat nating gawin. Salamat po sa Kanya mga salita na patuloy na gumagawa, nagpapaalala. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin. Napakabuti niyo po, O Diyos. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panalangin natin yung ating mga kapatiran sa Panginoon na patuloy na yung init na meron sila nung umpisa nila makilala ang Panginoon ay patuloy na manatili sa bawat isa. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa mga paalalang ito ng iyong mga salita. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin, Panginoon, kung paano nag-uumalab yung pag-ibig na meron kami noon sa inyo. Ito ay manatili hanggang sa wakas, O Diyos, na kayo ay naririyan at makatagpo kami, Panginoon. Yung bawat isa po, Panginoon, na nakapakinig at makikinig pa ng iyong mga salita sa live video na ito, Panginoon. Kayo po, O Diyos, yung siyang patuloy na manguna. Kayo po ang patuloy na kumilos, O Diyos, na dakila, maging sa aming Door of Faith Church, Panginoon, sa pangunguna po ni Pastor Masaredo, Panginoon. Kayo po yung patuloy na manguna sa Kanya, O Diyos, yung kalakasan, pisikal, spiritual, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa Kanya, maging sa bawat distrito na Kanyang hawak, Panginoon. Kayo yung patuloy na manguna sa bawat kapastoran, Panginoon. Kayo yung una, O Diyos, na manguna sa bawat salita, O Diyos, na inihahayag ng bawat isa sa kanila. Patuloy, O Diyos, na sa mga salitang ito, O Diyos, ito'y aming maunawaan. Yung katuruan ng mga salitang ito, O Diyos, ito'y aming maisatupad, Panginoon. Maisagawa, O Diyos. Kayo po yung patuloy na manguna sa amin. Kadalisayan na ay mga puso at pag-ibig, Panginoon, ng patuloy, O Diyos, na manguna sa bawat buhay namin. Maraming salamat po, O Diyos. Napakabuti niyo po sa aming mabuhay. Kayo po yung aming palaging inaasahan sa bawat oras, Panginoon. Kayo po, O Diyos, yung magbigay lakas sa amin, Panginoon. Napakabuti niyo po, O Diyos. Napakabuti niyo, O Diyos. Sa inyo po lahat, Panginoon, ang pasasalamat, kapurihan at pagdakila sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Purihin po salita ng Panginoon sa umagang ito. At magandang umaga po muli. Maraming salamat po sa bawat nakapakakinig ng salita ng Panginoon at sa bawat makikinig pa. Patuloy po na kalakasan ng idulot nito sa bawat isa. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa sa atin.